So, meron tayong Toyota Corolla dito, Altis 2005. Lagi daw nagdi-drain yung battery. So, check muna natin yung charging system. Yan. I-on ang ilaw na tanan. Gunit yung son. Kare. Hazard. Gunit yung ba? Rep muna natin. Ayan, okay naman. So, simula daw nung in-installan ng alarm system ay lagi nang nagdi-drain. Okay. Check natin yung electrical system. So, ayan, nag-check tayo ng parasitic draw. So, ganito yung normal, 0.02 or 0.05. So, pag ikakabit natin yung galing sa battery, yan o. Pag ikabit natin to galing battery, magiging yan, 36. Ibig sabihin, may nagko-consume na konti dito sa sasakyan. So, kailangan natin check lahat. So, na-check na natin tong fuse. Pero ganun pa rin, walang nagbabago. Pag tinanggal natin yung fuse, and 33 pa rin. It's either relay or fuse, lahat check natin para makita natin yung anong dahilan ng kanyang pag-consume ng battery. So yan, tapos na natin i-check yung mga fuse. Wala namang problema pati doon. So last option natin ito. Pero may na tayo dito sa cluster niya. Okay, ikabit ng negative son. Yan o. Ayan o. Yan. Siguro di dapat mangyari yan kasi hindi pa naka yung susi. Maliban lang kung nakalagay yung susi natin. I-off son. Yan. Yan, tanggal battery. Okay, kabit. Yan. Dapat siguro dito. Yan, tanggalin natin yung susi. Tanggalason. Yan, baliktad. Yan, wala na ulit. Tanggala. Tatora na to gamay. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Taot. Yan o, wala na naman. So, posible ito may problema to. Kaya nadidrain yung battery niya. Para sa pag-check ng parasitic draw mga kapaksit, kabit nyo lang yung positive, yung pula na multimeter na terminal sa negative na terminal ng battery, tapos yung itim dun sa kable. So yan yung reading, 0.35 milliamperes. So iset nyo lang yung multimeter nyo ng milliamperes.
So sarado natin dalawang pinto para hindi mag-reading yung dito, yung sa pintuan. Gitaw daw son? Yan. Lagi nakabukas. Ba't lagi nakabukas yan? So, Ako na, meron son? tayong napansin dito mga kapaksit, yung indicator light ng pinto ay nakailaw pa rin pero dim lang siya. Konti lang yung ilaw niya. Pag naka-open yan, yung pinto, ayan oh, grabe yung ilaw. Pero pag sarado, meron pa rin pero konting ilaw lang. Yan yung pinaghinalaan natin na nakapag-drain. Check natin. Kasi chinek natin yung cluster panel dyan. Meron talaga siyang ilaw na konti. Hindi na mamatay. So, yan yung nakapag-drain after 4 days. Ayan o, ang ilaw. Oh, basing na ani, sensor ani. Lang ah. Mabli pa ba ito? Mabli man. Sige. So, na-check na natin lahat yung fuse, yung relay. Tinanggal natin isa-isa pero walang nangyari sa milliamperes na nireading natin sa multimeter. So, base sa ating analyzation mga kapaksit, yung indicator light ng pinto ay walang fuse yan. Kaya kahit tanggalin mo lahat ng fuse ay hindi talaga nagbabago yung reading sa multimeter. Kunting ilaw. So, kaya yun mga kapaksit, tinanggal natin Butang ang ulit. negative son. Ayan o. Ayan oh, kita nyo naman na nag-malfunction siya. Oh. Gumagalaw-galaw siya kahit di naman tama yung galaw niya. So, alam natin may problema talaga to. Pero, inanapan natin ng paraan mga kabaksit para hindi na tayo maghanap pa ng cluster. Kung pwede naman remedyohan natin ay gawin na lang natin para hindi na magtagal yung trabaho ba. Para iwas gastos na rin. So, ayan. Yan, ginawa natin ay tinanggal natin yung cluster panel mga kapaksit. So, ang gagawin natin dito mga kapaksit, kasi laging umiilaw yung LED ng indicator light ng pinto. So, gagawin natin ay putulin natin yung ilaw. Bahala na yung Problema nito. indicator light ng pinto Bakit lagi nakailaw na yung wala ng indicator light. bukas ang Basta di lang mag-drain. Kasi pangalawang battery na daw tong pinalitan. Ganon pa rin yung problema mga kapaksit. So, gawa na natin ang paraan. Bahala na. So, check muna natin. So, ito yun, oh. Lagi umilaw. So, LED na pala to. So, ayan. Laging siya nakailaw. So, tinanggal natin yung mga gauge. So, ayan. So, ito na yung cluster niya. So, check natin. So, kabit battery zone. Ayun, oh. Please, zone. Kana, gunit na. Yan. Kabukas yung ilaw, ah. Ayan, kabukas yung ilaw. Ay, yung pintuan. Close natin. Yan, oh. May natira pa siyang power. So, ano pala to? Diode pala to. Yun o, nakailaw pa rin o. So, kahit konti lang yan, pero naubos yung battery mo dyan. Sabi, yan, wala tayong makita sunog. So, balik na natin to. So, ayan, wala tayong nakitang putol dito. Kaya, binalik natin. Tsaka, pag-testing natin ay ganun pa rin. So, hindi pa natin tinanggal yung LED na ilaw. So, gagawin natin ay tatanggalin na. At, mag-part 2 na lang tayo. Kasi, babalikan pa natin to. May tatanggalin pa tayong, may ikakabit pa tayong fuel filter. So, salamat for part 2. Upload ko na lang.